Simula pa lang, alam kong magiging espesyal ang lugar na ito. San Felipe, ang bagong tahanan namin ni Mama at Papa. Isang bagong simula at isang bagong buhay. At ito pa, ang bagong paaralan ko. Hindi ko inakala na magkakaroon ako ng pagkakataong makapag-aral sa ganitong kagandang lugar. Ang mga pasilyo, ang mga aklatan at ang mga ngiti ng mga klasiko. Parang lahat sila ay nagsasabing, "Welcome, Rosa." Hindi ko alam kung paano magsisimula ng tama sa ganitong kagandang pagkakataon. Pero ang alam ko ang isang bagay, magiging masaya ako dito. At gagawin ko ang lahat para mapasaya rin ang mga mahal ko sa buhay. Mila, ang sarap talaga ng adobo mo, pero bakit parang masaunti ang kanin natin ngayong gabi? Enrique, alam mo naman ang kalagayan natin. Pinatigil ang pagbenta ng palay sa bayan dahil sa mga Montenegro. Itay, bakit po sila ganoon? Madami naman po silang perang ngunit bakit kailangan po nila kuhain ating lupain? Anak, hindi lahat ng tao marunong makontento. Pero huwag kang mag-alala. Hanggat andito, poprotektahan ko ang pamilya natin. Enrique, may tao sa labas. Puntahan mo nga. Enrique Salvador, ipasabi sa'yo si Mayor Montenegro. Ibigay niyo daw ang lupa niyo, hindi alam niyo na ang mangyari. Sabihin nyo sa mayor nyo, hindi nyo mabibili ng pera ang dignidad ko. Lumayas kayo sa pamamahay ko. Babalik kami, Enrique, at sa pagbabalik namin, sisiguraduhin ko magbabago ang isip mo. Anong sinabi nila, Enrique? Gusto nilang bilhin ng ating lupa, pero hindi ko ibibigay. Hindi. Itay, bakit hindi na lang tayo lumayo para hindi na nila tayo buluhin? Rosa, ang lupain ito ay minana ko pa sa magulang ko. At balang araw, ipapamana ko rin ito sa'yo. Ang ganda naman dito sa bagong nilipatan natin. Ay, ang saya-saya. Maganda talaga dito na. Dito na tayo titira simula ngayon. Sino ka? Enrique, ibigay mo na ang lupa mo sa mga Montenegro. Hindi ko isusuko ang lupa ko sa mga Montenegro. Tama na! Ayos ka lang, Enrique. Masaan. Hindi ka namin iiwan, Enrique. Mila, Nay! Okay ka lang? Ma, may dugo ka. Hindi mo alalahanin. Mila, dadalhin ko namin sa ospital. Tay! Enrique! Huwag ka bibitaw, Enrique. tumakas na kayo. Hindi ka namin iiwan, Enrique. Tumakas na kayo, iwan nyo na ako dito. Hindi ka namin iiwan, Tay. Tay! Mila, Anak, tumakas ka na. Ikaw na lang ang pag-asa ng pamilya natin. Hindi ko kayo iiwan, Nay. Anak, tumakas ka na. hoy bata, bumalik ka! Wala nang bahala. Saan na kaya yung bata na yun?
Nasaan na siya? Patay ako nito kay Senyora. Nasaan na kaya yung batang yun? Nakikita yung ulo. Hindi nga rin nakita natin, pre. Sa likod ng ngiti, may isang lihim. Sa bawat tahimik na hakbang, may apoy na nag-aalab. Si Rosa, hindi siyang tipikal na babae. Siya ang babaliktad sa mundong kinalakan niya. Dati, siya ay tahimik, walang boses, isang nilalang na laging tinatapak ng iba. Ginagawa mo Ngunit ngayon, hindi na siya ang Rosa na kilala nila. Handa ka na bang maghigante? Handa ka na bang maghigante? Opo. Babaeng minsang biktima ay isa na ngayong mandirigma. Handa siyang buwagin ang mga tanikala ng pang-aapi. Siya si Rosa at siya ang hustisyang darating. Ang muling pagkabuhay ng isang Rosas. Sino mag-aakalang ang dating batang takot at sugatan ay magiging ganito? Ngunit hindi ako bumalik para magpakasaya. Bumalik ako para sa katarungan. Cardo, oras na. Bumalik na ako sa San Felipe. At oras na rin para singilin ang mga may utang. Rosa, handa ka na ba talaga? Alam mong hindi basta-basta ang pamilyang Montenegro. Handa ako gawin ang lahat. At nagawa ko na ang plano. Oras na para sila naman ang makaranas ng hirap.
Magandang umaga, Senyora Montenegro. Ako po si Rosa Aguirre, mula sa Aguirre Holdings. Marami na akong narinig tungkol sa inyo. Dahil bata pa lang po ay humahangan ako sa inyo. Rosa Aguirre. Ngayon ko lang narinig ang pangalan mo. Pero parang mukhang marami ka na atang nalalaman tungkol sa amin. Ano ka ba, Senyora? Sinong hindi makakakilala sa pinakamapangyarihang pamilya dito sa San Felipe? Gusto ko sana maging parte ng negosyo nyo. At saka, maging magkaibigan na rin tayo. Ano ba talagang pakay mo? Bakit ka interesado sa amin? Gusto kong bumuo ng alyansa. Kilala ang Montenegro Group bilang pinakamalakas at pinakamapangyarihan sa buong San Felipe. Gusto ko lang ng kaparehong lakas. Mukhang hindi lang negosyo ang habol mo. Ano pang gusto mo mula sa pamilya namin? Ang tanong, Armando, anong kaya kong ibigay na hindi pa nabibigay ng iba? Narinig ko na may ibang lupain na ipinagbibili. Interesado ka ba? Interesado, Senyora. Ngunit gusto ko tiyakin na makukuha ko yung pinakamahusay na deal mula sa pinakamahusay na pamilya. Mukhang matalino kang negosyante. Pero tanda mo, hindi lahat ng mga taong nakakapasok sa mundo ng Montenegro ay nakakalabas ng buo. Ako yung isang klaseng tao na hindi mabilis matakot. At gusto kong patunayan sa inyo na kaya kong makipagsabayan. Cardo, ba't ka napatawag? Rosa, sigurado ka bang hindi ka nadadala sa damdamin mo? Ang dami mong ginagampanan. Baka mahulog ka sa bitag nila. Hindi, Cardo. Hindi ko makakalimutan yung ginawa nila sa pamilya ko. Lahat ng to ay para sa hustisya. May mga tao akong may bibigay na makakatulong. Pero tandaan mo, delikado ang lahat ng ito. Handa ka ba talagang harapin ang ganti nila? Handa na ako, Cardo. Matagal ko na hinihintay itong pagkakataon na to. Kaya nga, bibiling ko yung overpriced ng lupa. 150 million? Is that enough? How do you know na yan ang gusto ko? Karina, di ba nga magkaibigan ka? Kilala natin ang isa't isa. Rosa, you know you're very generous. Napakabuti mong kaibigan. Binibigay mo lahat ng gusto ko. But let me just remind you, Karina. Ayokong pineperahan ako ng mga taong tinuturing kong kaibigan. Dahil alam mo naman ang mga plastic, nababagay sila sa basura. Rosa, alam mo ba? Bihira lang ako magtiwala sa ibang tao. Lalo na sa negosyo. Pero sa'yo, iba ang pakiramdam ko. Talaga ba, Karina? Salamat sa tiwala mo. Alam ko sobrang hirap nun para sa'yo. Oo, pakiramdam ko kasi. Naiintindihan mo ako. Hindi madaling maging babae sa ganitong industriya. Pero sa'yo, parang hindi ako nag-iisa. Naiintindihan kita, Karina. Isa lang ako simpleng tao na handang tumulong. Salamat, Rosa. Sana hindi mo ako biguin. Hindi, Karina. Asahan mo yan. Sige na, magpahinga ka na. Thank you ulit ha. Magandang gabi. Thank you rin, Karina. At magandang gabi nga pala.
Napakabobo mo naman, Karina. Kung alam mo lang kung gaano kadali lokohin ang isang tulad mo. Ano raw? Bihira raw siya magtiwala. Pero sa akin buo na kagad. Napakadaling akitin na mahihinang tulad mo. Sa bawat salitang binibitawan mo, mas lalo mo akong pinapalakas. Hindi mo alam, Karina, pero unti-unti na kitang inuubos. Sisiguraduhin ko, yung pinagmamalaki mo Montenegro ay magiging abo sa harapan ko. Hindi ka karapat-dapat sa tiwala mo, Karina. Sa bandang huli, babagsak ka rin at ako ang magiging dahilan. Rosa, hindi ko alam kung bakit, pero iba ang nararamdaman ko para sa'yo. Pakiramdam ko, may connection tayo. Armando, sa mundong ito mahirap magtiwala. Pero salamat dahil nararamdaman ko na gusto mo akong protektahan. Kung sakaling may mangyari, gusto ko na malaman mo. Nasa likod mo lang ako. Rosa, sigurado ako ba? Ayokong madaliin ka. Gagawin ng mga bagay na hindi ka pa handa. Armando, ikaw lang ang nagparamdam sa akin ng ganito. Ganitong uri ng pagmamahal. Wala na ibang lugar kung saan ko gusto pumunta, kundi sa piling. Hindi ko alam kung anong ginawa ko sa mundo para magkaroon ng isang tulad mo. Pero ipapangako ko sa oras na ito lang. Ipapadama ko kung gaano kita kamahal. Hindi lang sa oras na to, Armando. Hindi sa bawat araw na kasama kita. Nararamdaman ko na mahalaga ako. Gagamitin kita, Armando, para mas lalo mapadali yung plano ko. Rosa, paano mo nagawa ipasa ang maligdatos? Alam mo ba malaki ang nawala sa atin dahil dito? Pasensya na, Karina, hindi ko sinasadya. Susubukan ko ayusin ito. Simula nang dumating ka, parang sunod-sunod yung problema ko. Sana hindi mo sinasadya, Rosa. Sigurado ka bang kaya mo ba? Mukhang nagiging malapit ka na kay Karina. Huwag ka mag-alala. Ginagamit ko lang siya para abutin yung layunin ko. Anong kailangan mo, Karina? Rosa, kailangan natin mag-usap. Bakit? Para saan? Gusto ko lang humingi ng tawad dahil nalaman kong hindi ikaw ang nagbigay ng maling datos. Ganun ba, Karina? Buti naman nalaman mo na kung sino ang nagpasa ng maling datos. Oo, pasensya ka na, Rosa. Hindi na ito mauulit. Okay lang, Karina. Para rin naman sa kumpanya mo yan. Oo, sige na, Rosa. Bababa ko na. Parang may kakaiba sa bahay to. Parang kilala ko na siya noon pa. Senyora? Come in. Senyora, ito na yung impormasyon na pinapanap nyo tungkol kay Rosa Aguirre.
Tignan natin kung sino ka talaga. Rosa Aguirre. Salvador? Siya nga! Siya nga ang anak ng mga Salvador. Hindi maaaring buhay siya. Ernesto, bantayan mo si Rosa Aguirre. Huwag mo siyang hahayaang mawala sa inyong paningin. Masusunod, senyora. Rosa, magkita tayo. Ite-text ko na lang sa'yo ang lokasyon. Magandang hapon, Senyora. Anong pag-uusapan natin? May mahalaga akong gustong itanong sa'yo. Sabihin mo sa akin, sino ka ba talaga? Rosa Aguirre, ano ba gusto niyo malaman? Sino yan? Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Huwag mo kong gawing tanga, Rosa. Alam kong ikaw si Rosa Salvador. Anak ng mag-asawang si Enrique at Mila Salvador. Ang mga taong pinatapon ko noon. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Hindi ako yung babae tinutukoy mo. Hindi mo matatanggi. Andito sa papel na to ang lahat ng patunay. Kung yan yung gusto mong paniwalaan, bahala ka. Wala kang makukuha sa akin. Kailangan ko punta si Cardo. Kailangan niya malaman to. Alam na ni Karina. Natuklasan niya na kung sino ako. Rosa, wala na tayong oras. Kung may gagawin si Karina, kailangan na nating gumalaw bago niya pa tayo maunahan. Hindi pa ako handa. Marami pa akong kailangang gawin. Kailangan natin guluhin yung utak niya. Sundan mo. May isang paraan para mabigyan ka ng oras. Ano yun? Maghanap tayo ng isang taong magpapanggap na ikaw. Isang Rosa Salvador. Papakita natin kay Karina na nagkamali siya. Habang ikaw, magpapatuloy sa plano mo nang walang sagabal. Sige. Pero siguraduhin mong maingat ang lahat. Kailangan natin ng taong mapagkakatiwalaan. Oh, Rosa, napaaga ka ata. Tita Isabel, kailangan ko ng tulong mo. Anong tulong ang kailangan mo, Rosa? Kailangan ko ng isang taong magpapanggap bilang ako. Yung handang magsakripisyo. Para naman mabigyan ako ng oras para tapusin ko yung laban sa mga Montenegro. Napakalaking bagay ng hinihingi mo, Rosa. Sigurado ka ba? Ayun ang yung nag-iisang paraan para may paghiganti ko yung pamilya natin. May alam na ako tamang tao para dyan. Susunod na ako, Cardo. Magpapalit lang ako ng damit. Alam kong kwento ng pamilya mo. Kung makakatulong ako, gagawin ko.
Maraming salamat, Clara. Napakalaki ng tulong mo sa akin. Pero kailangan mo mag-ingat. Delikado ang mga Montenegro. Handa akong harapin sila. Basta may plano tayo, magtatagumpay tayo. Handa ka na ba, Clara? Handang-handa na ako. Kung kayo, simulan na natin. Hello, Karina. Nahanap ko na ang tunay na Rosa Salvador. Pumunta ka rito. Sige, maghahanda na ako. Papunta dyan. Nandito ka na pala, Karina. Upo ka. Kaya pala, ikaw pala ang sinasabing Rosa Salvador. Oo, ako ang anak ng mga magulang kong pinatay mo. Kung ikaw talaga si Rosa Salvador, patunayan mo. Kilala mo ang mga taong to, hindi ba? Mag-asawang Enrique at Mila Salvador, ang biktima ng kasakiman mo. Tignan natin kung hanggang saan ka tatagal sa larong ito. Rosa, nakuha na namin lahat ng ebidensya laban sa mga Montenegro. Sigurado akong pag lumabas ito, babagsak sila. Hindi sapat ang ebidensya. Gusto ko maranasan nila ang hirap na naranasan ko. Ito ang plano. Ang labanang ito ay hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat ng naapi nila. Huwag kayong titigil hanggang hindi natin na ipapabagsak ang pangalan nila. Senyora, may nalaman ako patungkol kay Rosa Aguirre. Siya pala ang mga tumutulong sa mga magsasaka para kontahin ang mga negosyo niyo. Ano? Si Rosa palang kumukontra sa mga negosyo ko? Rosa, hindi ko inaasahan na sa lahat ng tao, ikaw pa ang susubok na umarap sa akin ng ganito. Ano ba problema mo, Karina? Porkit ba tumutulong ako sa mga magsasaka? Dahil ba hindi ako natatakot gawin ng tama? Tama? Ang tawag mo sa paglabag ng mga plano ko ay tama? Hindi ka lang nangingailam sa negosyo ko, Rosa. Sinisira mo ang buong sistema na itinayo ko. Sistema? Sistema mong gulo, Karina? Ang sistema mong sinisip-sip at dugo ng mahihirap? Wala kang ibang iniisip kundi sarili mong yaman at kapangyarihan. Huwag ka magmalinis sa harap ko, Rosa. Alam mo ba, hindi ko alam. Ginagamit mo rin ang pagtulong na yan para kontrahin ako. Wala kang pinagkaiba. Lahat kayo, mga traidor. Hindi mo kailanman ako makokontrol, Karina. Hindi kita papayagan gamitin ang takot ko para patahimikin ako. Ang mga magsasaka, ang mga inaapi mo, sila ang dahilan kung bakit nandito ako. Hindi mo ako matitinan. Mag-ingat ka, Rosa. Hindi mo alam kung anong klase ng taong tinatapak-tapakan mo. At ikaw, Karina, di mo alam kung anong kaya kong gawin para sa mga taong pinapahalagahan ko. Kung inaakala mong matatakot mo ko, pues nagkakamali ka. Lumayas ka sa harap ko, Rosa. Ayoko makita ang mukha mo. Hindi mo ako mapapalayas, Karina. Dahil habang nandito ako, titiyakin kong babagsak lahat ng walang katarungan mo.
Nais ko ipahanap mo kung sino ang nag-utos para ipagahasa ako. Alam kong hindi ikaw si Rosa. Kung hindi ako si Rosa, bakit ka natatakot? Sinungaling ka! Huwag mo sinusubukan ng pasensya ko, Karina. Hindi kita urungan ng postora ka! Hindi mo ako matatakot kailanman, Karina. Alamin ko taga kung sino kang impostora ka! Subukan mo lang, Karina. Wala kang mapapala sa akin. Ernesto, may nais ako ipahanap sa'yo na impormasyon. Mayora, nakuha ko na impormasyon tungkol kay Clara. Hindi talaga siya ang tunay na Rosa Salvador. Sinasabi ko na nga ba? Clara, ikaw na ang pumunta sa charity event. At doon si Karina, mag-iingat ka. Sige, Rosa. Sumunod ka na lang. Ako nang bahala. Matagal na kita pagmamasdan. Akala mo ba hindi kita mabubuko? Hindi ikaw si Rosa Salvador. Bakit ka natatakot, Karina? At dahil ba may tinatago kang kasalanan? At huwag mo akong tawaging Karina lang. Isa kang impostora. Isa kang mandaraya. Tama ka, Karina. Hindi siya ang tunay na Rosa Salvador. Dahil ako ang tunay na Rosa Salvador. Hindi! Hindi! Imposible! Rosa, teka lang. Sigurado ka ba sa gagawin mo? Oo, Clara. Salamat sa sakripisyo mo, ah. Pero panahon na para ako naman ang humarap sa laban na to. Teka lang, Rosa. Wala kang patunay na ikaw si Rosa Salvador. Patunay? Patunay bang gusto mo? O ito? Mga tauhan, dalhin nyo na to. Madam, hindi na ito makakatakas. Sige, iwan nyo na kami. Hoy, gising. Gising! Gumising ka nga! Asan na kung bruha kang demonyo ka? Ito na ang katapusan mo, Karina. Anong huli mong sasabihin? Hindi mo na mababawi ang nakaraan, Rosa. Kahit anong gawin mo, hindi mo na mababalik ang pamilya mo. Tama ka. Pero siguraduhin kung wala ka na masasakang iba. Kala mo ba matitinag mo ko? Hoy, gising. Gising! Ano ba? Baka wala mo akong demonyo ka. Papahirapan kita hanggang mamatay ka. Sige na, baka wala mo na ako, maawa ka na sa akin. Akala mo ba ganun lang kadali yun? Naawa ka ba sa magulang ko nung pinatay mo sila? Cardo, ipalinis mo na yung bangkay ni Karina dito. Tapos na tayo. Mahirap pero nagtagumpay ako.
laban, Rosa. Dapat ka nang maging masaya. Simula ngayon, simulan ko ng bago ko. Eksena! Yun. Eksena, bali eksena. Ang ganda naman. Gagang ko, di ba? Ang gala. Wait lang. Sorry. Ito, tumatawa. Ready, get set. Enrique, alam mo naman ang kalagayan natin. Enrique, alam mo naman ang kalagayan natin. Ay, muta kayo sabihin ko. Parang may ka... Ready. Bihira ka magtiwala, pero sa akin buo na kaagad. Ulit. Ang sistema mong Ready, get set, go. Armando! Alam nyo, naglalaroan nyo akong dalawa. dahil ba may Hindi! Hindi! Imposible! Gusto mo ba? Ulit. Nagtanong. How do you know na yan ang gusto ko? Ay, sarap. Mukhang, ano? Mukhang mahusay kami siya. Mukhang mahusay. Rosa, paano mo nagawa ipalit? Dahil ba hindi... Bakit? para naman para naman Ready, get set.